Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. At heto, magva-vlog tayo no sa mga nangyayari ngayong araw na ito. Ito nagte-trending itong si Attorney Rowena Guanzon. I-explain natin at magre-react tayo sa tunay na nangyari patungkol po dito kay Attorney Rowena Guanzon. Okay? Um ah, Nagsalita na po, may statement na pong ipinalabas itong si Attorney Rowena Guanzon ha. So panoorin natin yung nangyari tapos pakinggan natin yung paliwanag ni Attorney Rowena Guanzon. Pangalawa natin pag-uusapan ay sobrang desperado na po no ang Marcos administration. Kasi po itong mga itong mga supporters ni Bongbong Marcos ay parang niloloko lang nila ang kanilang sarili. Parang they are so very desperate, no? Na to the to the point na lolokohin na lang nila ang kanilang sarili. Mamaya i-explain ko 'yan ha kasi uh, nagpo-post po sila ng mga fake news na kahit anong gawin ninyong fake news, hindi na talaga maniniwala ang taong bayan. Mamaya, i-ano ko, ipapakita ko yung fake news na pinost nila at anong tawag dyan? Talagang nakakatawa nga eh. Nakakatawa talaga. Ito ay patungkol po sa survey ni BBM at ni Vice President Inday Sara Duterte. Talagang fake news guys. Pangalawang beses ko nakita ngayong araw na ito, itong fake news na ito. Mamaya i-explain ko yan lahat. At heto, panoorin rin natin itong interview, no? Mataas itong interview ni Attorney Jimmy Bondoc pero kukunin lang natin yung highlights sa kanyang interview, no? Patungkol po dito na sa inabusong budget ng administrasyong Marcos. Bakit inabuso po ang budget ni itong 2025 budget, no? Yung budget na nakaraan ba, yung nabanggit ni Zaldico. I-explain natin yan mamaya, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito simulan, no? Paki-like at saka paki-share muna itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Importante po, no, na marami po ang makapanood nito kasi ito po ang mga reaksyon natin na tunay, okay? Hindi po peke. Tunay na mga reaksyon sa mga kasalukuyang mga nangyayari. At sa mga first time lang dito sa aking channel sa Donmar TV, kung bago ka pa lang dito at nagugustuhan mo yung setup ng ating pagva-vlog, subscribe na po kayo, no? Kasi libre lang po ang mag-subscribe, wala pong bayad yan. Updated ka pa sa ating mga balita. Okay? So heto, unahin muna natin itong nangyari kay Attorney Rowena Guanzon. Okay? Ang nangyari kasi, mamaya ipapakita ko yung video ha. Si Rowena Guanzon ay for whatever reason, pumunta siya sa mall. Noong pumunta siya sa mall, ay nakainkwentro po siya ng isang Chinese, okay? Chinese, yung lalaki, tapos yung asawa ng Chinese ay Pilipina, okay? I don't know ha, confirm ba na sila po ay mag-asawa o mag-shota ba lang, okay? So, couple po yun, okay? May relasyon. Tapos, ang nangyari daw, di umano, ay nag-ubo itong si Attorney Rowena Guanzon. Okay, nag-ubo siya, no? Nang nag-ubo siya, isang beses lang raw ha. Merong nagsasabi na mga, ewan ko lang kung nagfi-fake news yung iba, maraming beses raw umubo itong si Rowena Guanzon. Pero ayon kay Attorney Rowena Guanzon, galing po sa kanya, isang beses lang siya umubo. Okay, kasi may ubo siya. Oh. Pag ubo niya, minura na siya nung Chinese na foreigner. Minura siya na parang sinabi na may sakit ka,
dapat hindi ka nandito sa mall. Parang pinaalis po, no? Pinaalis po si Attorney Rowena Guanzon sa mall. Pinaalis siya. Hindi nabastusan po itong si Rowena Guanzon, kaya nag-berserk itong si Rowena Guanzon, nagalit. Sumisigaw-sigaw ngayon sa sa mall, no? Na mata pobre ka, no? Akala mo naka Rolex ka o naka Gucci ka na papaalisin mo ako. Parang nainsulto talaga si Attorney Rowena Guanzon, the fact that Pilipino ka tapos pinapaalis ka na sa mall ng isang dayuhan na foreigner na Chinese. So parang naiinsulto siya, kaya siguro nagalit itong si Attorney Rowena Guanzon. Okay? At dahil dyan, kumalat yung balita na yan, yung video na yan, pagkatapos ay binatikos na si Attorney Rowena Guanzon, no, ng mga dilawan at mga dilawan, pinklawan at mga loyalista. Ang sabi doon, ganyan talaga yung ugali ng DDS. Nakapagtataka na yan, hindi po yan away politika ha, yung nangyari kay Attorney Rowena Guanzon, pero bakit pinupolitika ninyo? Bakit nyo sasabihin na ganyan talaga ang ugali ng mga DDS? Palamura, ganyan, ganyan, sumisigaw. In the first place po, hindi po DDS si Attorney Rowena Guanzon. Siya po ay kakamping. Okay? Kung matatandaan ninyo, ang sinuportahan po ni Attorney Rowena Guanzon ay si Leni Robredo. Because noon pa, consistent yan si Attorney Rowena Guanzon na galit siya sa mga Marcos at ayaw niya yung mga Marcos. Kaya nga, na-appreciate siya ng mga DDS itong si Rowena Guanzon kasi consistent siya. Na kung noon, sa 2022, kung gaano siya kagalit kay BBM, ganon pa rin siya kagalit ngayon sa 2025. Okay? So wag mo, mali yung argumento ninyo na ganyan talaga ang mga DDS, palamura yan. Mali na kayo doon. Okay? At yung mga loyalista na mga nagsasabi, mga dilawan na nagsasabi na palamura itong si Rowena Guanzon, siya yung may mali doon sa nangyari sa mall na sumisigaw-sigaw, papatunayan ko sa inyo mamaya bakit mali yung argumento ninyo. Okay? So, hito muna, ipapakita muna natin itong video patungkol sa away na yan. Okay, play. Madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Who is this man? Is your husband? Why did you marry such a stupid? Ito Ramos! Mga pobre! Utang ina mo! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Ako ba pinili mo? No! Diba? Na-real talk ang foreigner. Hindi ka nga naka-Rolex. Ang point ni Attorney Rowena Guanzon is wala kang karapatan para paalisin ako sa mall. Ang point niya is kung may sakit ka, ikaw ang wag pumunta sa mall. 'Di ba? Kasi ang argumento di umano ng foreigner is may sakit siya. Pumunta siya sa mall. Ngayon, nung umubo, normal naman tayo. Kahit wala tayong sakit, baka yung lalamunan lang natin, makate, konti, no? Umubo tayo ng, minsan, wala tayong sakit, may ubo lang, gumanon lang tayo. Ito, hindi ko alam kung gaano po kaarte itong foreigner na ito, na sinabihan niya si Atty. Rowena Guanzon, na wag kang, parang, I don't know if it's in English, na sinabi siguro na wag kang umubo dito, umalis ka dito sa mall, kung inuubo ka o ganon. Kasi may sakit ako. Sabi ang foreigner daw ay may sakit. In the first place, bakit kayo pumunta sa mall? 'Di ba? Na may sakit kayo. Pumunta ka lang sa bahay. Yeah, hindi pwede na kami yung mag-a-adjust sa'yo. 'Di ba? Kung ganyan po kayo sa China, wala kaming pakialam kung ganyan ang mga taga-China. Okay?
Hindi po ito patungkol sa sabi naman pro-China, pro-China. Oh, ito ha, hindi ito pro-China ang ginagawa ko ngayon ha. Nagalit ako dito sa isang Chinese. Hindi po China ang kinagalit ko, Chinese. Oh, meaning tao. Oh, nagalit ako sa kanya. Kasi sino ka ba? Hindi mo pagmamay-ari ang Pilipinas. Hindi ka wala ka sa China. Itong Chinese na ito, wala ka sa China. Hindi mo baluarte ang Pilipinas na ganyanin mo, minamaliit mo ang Pilipino. Okay? Naiintindihan? Kasi hindi ako magja-judge ha, na masama ang ugali nitong Chinese na ito ay masama na ang pagtingin ko sa buong tao doon sa China. Hindi po ganyan. Yang tao lang yan. Okay? Syempre, yung ginagawa niya, madadamay talaga ang China, no? Kasi merong mga siradong isip, babatikusin na ganyan talaga yung China, yan, bully talaga yung China, yun, no? Sasabihin na naman ng mga dilawan dyan. Di ba? So ako, dito, is para sa akin, my opinion, tama lang ginawa ni Attorney Rowena Guanzon. Na yung karapatan niya, rumespeto ka naman, no? Kahit gaano ka kayaman o hindi ka man mayaman, magrespeto ka ng kapwa mo tao. Especially na foreigner ka pa. Ha? Foreigner ka. Tapos sasabihan mo ang isang Pilipino? 'Di ba? Nakakahiya naman siguro. Ang point ni Atty. Rowena Guanzon, kung may sakit ka at ayaw mong may mag-ubo-ubo sa mall, lumabas ka, umalis ka sa mall. Huwag kang mamasyal, magpahinga ka muna sa bahay ninyo. Hindi pwede na kami ang mag-adjust sa'yo. Okay, may sakit ka, so hindi na lang kami uubo. Tao lang naman kami na uubo kami. Di ba? Hindi pwedeng kami ang mag-a-adjust sa'yo. Di ba? Patuloy. What's your name? Get his name. I want Wala pong mag-video ko. Wala pong mag-video. Isa rin itong guard. Sabi ng guard, wala raw magvi-video. Bakit hindi magvi-video? Karapatan po ng taong bayan na mag-video. Okay? Wala po sa batas ng Pilipinas na hindi po tayo mag-video na kung mayroong insidente. Kasi pruweba yan eh. Okay? Especially na involved dito public figure. Pangalawa, si Attorney Rowena Guanzon ay kinuha na niya yung pangalan nitong Chinese na ito at sinampahan raw niya ng legal action. Tapos kumuha raw ng abogado itong Chinese. Okay? So mas mabuti na yan para magkaayos kayo. Okay? Kasi aayusin yan eh. Sa tingin ko pagdating doon sa ang korte yan, no? Local courts, pagbabatiin-batiin kayo, kung hindi kayo magkabati, edi talaga sampahan kayo ng anong kaso isasampa diyan. Okay? Kung merong CCTV po ang mall, I think sa tingin ko merong CCTV. Yan. Tingnan natin kung sino ang nagsimula sa gulo. Okay? Kasi po dayuhan, parang nababastos siguro si Atty. Rowena Guanzon. Okay? So yan po ang nangyari. Basing on the video, yun po ang reaction natin. Ngayon naman, pakinggan natin mismo ang mismong sinabi ni Atty. Rowena Guanzon after the incident. After nung nangyari yung sa mall, okay? Naglabas siya ng official video and statement. Pakinggan natin ngayon itong si Atty. Rowena Guanzon kung ano ang tunay na nangyari doon sa away nila. Okay, play! Alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Correct. Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral at talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Panat talaga. Ito,
Hindi naman pwedeng palampasin yun. Yung pag inaalipusta ka na. Dinidefend ko nga yung ibang tao eh. Pag ginaganon sila, sarili ko pa kaya. Di ba, no? Ang ganda ng point ni Atty. Rowena Guanzon. Yung mga inaabuso ng gobyernong ito, no? Itong gobyerno na administrasyon ni Marcos, yung mga inaabuso nga, pinagtanggol nga niya sa kanyang mga vlog, sa kanyang mga live, di ba? Oh, sasabihin kung anong bangag, di ba? Oh, si BBM kapag merong inaapi, kung ang taong bayan ay niloloko, binubudol ni BBM, kakampihan nga ni Atty. Rowena Guanzon yung taong bayan. How much more yung kanyang sarili na dinisrespect siya doon sa mall ng isang dayuhan? E di syempre, magagalit siya. Doble pa nga ang gagawin niyang paglalaban niya sa kanyang sarili, di ba? Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Di ba? Sakit nun. Ganun pala. Yun pala yung tunay na sinabi, ha? You're coughing. Oh, you should leave the mall. It's all to yun. Di ba? Dayuhan ka tapos gaganunin mo yung Pilipino. Wala, grabe. Walang respeto sa Pilipino. Doon yun nagsimula. No, get dito. I want you to go sanitize to me. Here. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Who is this man? Did you ask us? Why did you bring such a stupid? Ito Ramos! Mga pobre! Utang ina mo! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Get his name! Get his name! I want your Wala name! pong mag-video ko. Wala pong nag-video. I will post my full video telling you what happened. Kasi many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Okay. Kanina sinabi ko sa inyo na karapatan mag-video, pero mali pala ako doon. Kung hindi anong tawag doon, pwede ka mag-video siguro, basta hindi mo lang i-post in public. Yun yung una, natandaan ko na. Tapos, kapag ibang tao yung nagvi-video, tapos binivideohan mo yung ibang tao, ha, without your consent. Binivideohan nyo yung tao without the consent of that man or woman, o yung insidente na binivideohan nyo, merong violations yan. Ako maniniwala talaga ako dito kasi magaling ito sa batas, itong si Atty. Rowena Guanzon, no? Pero na-post na yan na-post na yan sa social media. Ewan ko lang if Atty. Rowena Guanzon will file legal matters on yung nag-post sa video. Okay? So, as Atty. Rowena Guanzon said, is magpo-post rin siya na kung anong paliwanag o may video ba siyang ipopost rin sa kanyang ano. So, siguro, para sa akin okay na may nakita tayong video patungkol dito. Kasi kung walang naka-video, wala tayong pruweba. Pero sa tingin ko naman, no, pwede naman na nag-video ka, tapos bago mo in-upload sa Facebook, pwede mong you will ask permission from the people na binibidyohan mo. Okay? O ano ka ba? Especially na si Atty. Rowena Guanzon yung sumisigaw. So, you will ask permission kay Atty. Rowena Guanzon. Di ba?
O di ba kaya yung foreigner siguro, ganun siguro. I'm not so sure with the batas ha. Yun ang version ni Attorney Rowena Guanzon. Oh. Yung sinabi ko kanina na okay lang mag-video. Okay lang mag-video kung para sa sarili mo, pang depensa mo. For example, hinuhuli ka ng pulis, no? Kasi kinuha ang lisensya mo sa yung motor mo kasi may checkpoint. Pwede kang mag-video doon para sa sarili mo. I-videohan mo yung while ongoing po yung transaction ng checking of the license, may violations ba yung motor mo, pwede yun. Yun ang ibig kong sabihin kanina. Pero ito pala, nagkamali ako na hindi pwede bibidyohan kapag ibang tao yung binibidyohan mo without your consent. Okay? Klaruhin po natin. Yan po ang ibig kong sabihin. Sana po pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong katotohanan and story, and you can comment and if you like to defend me in any Facebook post. Thank you very much. I'm okay. I'll just rest today. I'll stay home and rest today. I'm monitoring my blood pressure the whole day, but I'm feeling okay. Thank you. Thank you very much to all those of you who are concerned for me and supporting me and who love me. Thank you. Okay, so at least narinig natin ha. So syempre tumataas yung tension. So minomonitor niya yung kanyang high blood pressure, no? So Ma'am Attorney Rowena Guanzon, no? Magpagaling ka. Okay? Magpagaling ka po at wag mo nang isipin yung nangyari, ma'am, no? Rest ka muna. At least na hindi naman yan gaano kalaki ang away na yan eh. Just maliit lang na bagay yan eh. So kaya yan ni Attorney Rowena Guanzon, no? At yun napakinggan po natin, no, ang side ni Attorney Rowena Guanzon na soon if itong pangyayaring ito, kung lalaki ito kasi public figure siya at maraming maninira kay Attorney Rowena Guanzon, kaya naghahanda na rin siya na meron siyang ipapalabas na kung ano man, video man o paliwanag man to defend sa kanyang side. Okay, yan ang ating hihintayin ha. For the meantime, ano sa tingin ninyo? What is your comment about this? Tama lang ba ang ginawa ni Attorney Rowena Guanzon, no? Na sinita niya yung foreigner na dinisrespect siya? Kasi naalala ko yung sinabi noon ni former President Duterte, no, na kapag babastusin ka ng government official, pero iba yun ha, ibang sitwasyon yun kay Duterte. For example, aabusuhin ka ng mga government official, magskandalo ka talaga. Yan ang ibig sabihin ni Tatay Digong dati, yung tanimbala sa airport, tapos babastusin ka doon. Magskandalo ka doon. You create noise para mabisto yung mga nag-abuso sa atin. Okay? So heto, mag-ano kayo ha? Mag-comment kayo. What can you say about that? Ilatag nyo ang inyong argumento sa comment section. Ngayon naman, magre-react po tayo dito sa isang desperate move ng supporters ni Bongbong Marcos. Ipinalabas po nila itong post na ito na sobrang desperado nila. Sa tingin ko, in my opinion, fake news po ito. Walang survey na 77% lang si BBM o trust rating bang ibig sabihin yan? Mamaya babasahin natin yan. 22% lang si VP Sara. Anong ibig sabihin nila dyan? Babasahin natin yan ha. Kasi po, aside from this, may nakita rin akong post na ang nangunguna sa presidential survey, no, na sa ang taong bayan raw, si Risa Hontiveros raw yung nangunguna na gustong maging presidente sa 2028. Si Hontiveros, then si Bongbong Marcos, and then si VP Sara ang pinaka-last.
Sabi ko, halatang halata na fake news talaga. Kasi bakit nyo sinali si Bongbong Marcos in the first place na hindi naman yan makapagtakbo sa 2028? Okay? Kumalat rin yun kanina. Tapos ito na naman, kumalat na naman. Okay? Lagi silang nagpapalabas at sa tingin ko, sinasadya nila ito para to brainwash the Filipino people na tumaas na pala si BBM kasi meron talagang mga taong bayan na mabibrainwash, madadala, si Bongbong Marcos na palang gusto ng taong bayan. Okay? Sige ako, mag-Bongbong Marcos na lang ako. Ganon yan eh. Ganyan yung, merong mga taong nakukuha sa ganyan eh. Ako na mismo ang magsasabi sa inyo dito sa Donmar TV. Sasabihin ko sa inyo na this is fake news. Never talaga nalamangan ni BBM itong si VP Sara sa mga survey. Okay? Never talaga. Kung lumabang man, sila-sila lang yan nagsusurvey mga dilawan. Okay? Pero, talking about the entire Philippines, ang gusto po ng taong bayan ay si VP Sara. Kaya nga sabi ko, itong pinost nila ngayon, this is a desperate move. Desperado na po sila. Kasi takot po silang manalalo itong si VP Sara sa 2028. Basahin natin ang kanilang post ha. PBBM, pinakapaboritong kandidato para sa 2028 ayon sa bagong Pilipinas Chronicle Survey. Paano naging totoo yan? Na hindi na nga makatakbo si BBM. Yan ang unang argumento ko dyan. So fake news yan. Okay? And in the first place, kitang-kita naman natin sa mga videos, sa mga events ni Bongbong Marcos na wala na ngang pumalakpak sa kanya. Pero si VP Sara, kung lalakad lang siya sa in public, ang dami ng gustong mayakap siya, makapicture lang sa kanya. Kitang-kita naman natin, di ba? Di na dapat yang idebate, di ba? Sa pinakahuling survey na isinagawa ng bagong Pilipinas Chronicles, muling umangat si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang nangungunang nais ng taumbayan na maging Pangulo sa 2028, patunay na matibay na kumpiyansa ng publiko sa kanyang pamumuno. Itong page na ito ha, na nag-post nito, Bagong Pilipinas Chronicles. Sa pangalan pa lang sa page, halatang halata na troll. Tingnan nyo ang pangalan, Bagong Pilipinas. Makabongbong Marcos yan eh. Diba? So, kayong mga audience ko sa Donmar TV, okay, tulungan po natin si VP Sara. Itong page na ito ng Bagong Pilipinas Chronicles, i-report nyo, okay? Report as spam or fake news. I-report po natin ha. Hanapin nyo sa Facebook, Bagong Pilipinas Chronicles. At i-unfollow nyo kung naka-follow kayo. At i-block ba ninyo or mas mabuting i-report po ninyo para ma-down yung mga ganitong klaseng fake news. Okay? Mula sa kabuuhang respondents, pumalo sa 77% Pilipino ang nagsasabing si PBBM pa rin ang kanilang suportahan, which is fake news. Sakaling tumakbo raw ito sa 2028 election, which is fake news pa rin kasi hindi po pwedeng tumakbo si BBM. Samantala, 22% raw si VP Sara, 22.3% na respondents naman ang pumili kay Vice President Sara Duterte, which is fake news because sa latest survey, si VP Sara po ang nangunguna, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay? Ipinapakita ng result ng survey na nanatiling malakas ang political capital ni Pangulong Marcos. Fake news again. Kasi ang binanggit niyang, ang ginamit na pangalan niya, ang ginamit na term dito is nananatiling malakas. Paano maging nananatiling malakas na nananatiling bagsak naman ang rating niya? 'Di ba? So fake news. Wala pong pangyayari na nanatiling malakas si BBM kasi noon pa bagsak na bagsak 'yan kung ihahambing mo kay VP Sara. Okay? Fake news again. Na patuloy na nakikita ng publiko bilang simbolo ng katangahan. Katatagan pala. Katangahan na yung aking nababasa. Totoo namang tanga yan si BBM eh.
direksyon, opinion ko yan ha, hindi yan fake news, opinion ko lang yan. Halata naman direksyon at reforma sa ilalim ng advokasiyang Bagong Pilipinas. Walang such Bagong Pilipinas kasi mas lalong naluma ang Pilipinas sa pamumuno ni BBM. Yan ang totoo. Huwag na tayo magbulaan. Bumagsak yung ekonomiya. Marami rin ang naniniwala na ang mga programang kanyang sinimulan ay dapat pang ipagpatuloy sa susunod na administrasyon. Yung Bukana Bridge po, hindi po sa kanya yan. Okay? Nangyari lang natapos sa kanyang panahon. Walang ambag po ang gobyernong Marcos. Ang ambag lang ni BBM doon is tarpaulin. Because ang Bukana Bridge, funded by China yan. Okay? So, wag kayong fake news. Wag mong sabihin na magpapatuloy ang mga bla 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 na Build Better More. Pwe! Walang kwentang Build Better More. Walang ang natayo. Para sa karamihan ng lumahok, malinaw hanggang 2028, PBBM pa rin ang tinitigalang leader at pangunahing pagpipilian ng sambayan ng Pilipino. Fake news again. Because ang taong bayan, galit ni BBM tungkol dito sa flood control anomaly na ang daming korupsyong nangyari. Okay? Lahat po ng sinabi dito sa Bagong Pilipinas Chronicles, fake news. Okay? 77% raw, 22% fake news. PBBM pa rin ang nais ng taong bayan. Fake news. Mga Pilipino, si BBM pa rin ang nais maging presidente sa 2028 ayon sa BP Chronicle Survey. Halatang halata, desperado na sila dito sa post na ito. Fake news. Okay? Fake news lahat yan. Anong masasabi nyo dito guys? Sa mga nanonood ngayon sa Donmar TV. Naniniwala ba kayong desperado na ang supporters ni BBM? At ang administrasyong BBM, desperado na sila. Okay? I-comment, babasahin natin lahat yan sa comment section. At heto naman, makinig po tayo dito kay Jimmy Bondok patungkol po sa budget ng national budget ng Pilipinas kung paano po inabuso ng Marcos administration. Pasok, Jimmy Bondok. VP would end corruption immediately. And what I mean by that is I'm not talking about post-legislation corruption. Kasi ang corruption po post-legislation, kumbaga tapos na yung batas, ayan na yung budget, i-release na. Siyempre may mga corrupt dyan. Normal yun Gusto natin hulihin yan, pero kakasuhan mo yan isa-isa. The difference between dating corruption, that's ordinary corruption. This extraordinary corruption is at the legislative, prior to release. Hindi pa po na ibababa, pinagparti-partihan na. Okay. Yun ang problema This is extraordinary. Yang batas na yan, yung budget na, taunang budget po, pinipirmahan ng Pangulo. And I don't see how can we be so blind? We could be so blind, no? Na yung mga dati na NEP, alam niya na sana ng mga viewers ninyo yung National Expenditure Program, yan yung po yung budget na suggested po ng executive, ng finance, ng DBM, ng Pangulo, binibigay yan sa Kongreso. So sabihin nila, kunyari, 5 trillion yan. Pagdating po sa Kongreso, dapat more or less 5 trillion pa rin with a few adjustments. Maliliit na lang. Magdedebate And for many, many years, ganyan ng kalakaran. Ngayon lang nangyari na yung sinuggest ng DBM, 4.5 trillion, naging 6 trillion. May patong na 1.5. Imagine that one. Pero si Saldico claim na pagkatapos doon sa NEP, no, executive, ay inutusan raw si Saldico ni Bongbong Marcos na meron siyang ini-insert doon. So, mali po yung argumento ni sino yun? Shelo Magno na kung nag-corrupt raw itong si BBM, dapat sa NEP. Hindi. Kung sa NEP siya mag-insert doon ng budget para i-corrupt niya, mahuhuli siya. Kasi ididebate pa yan dadaan pa yan ng Kongreso at Senado.
So, maghintay si BBM. For example, kung ako yung presidente na corrupt, maghihintay muna siyang matapos ang debate ng Kongreso, matapos ang debate sa Senado, tapos pag bycam na, si Zaldico nandoon na, Martin Romualdez, tapos dito naman sa Senado, doon na yan pinapa-insert ni doon na yan pinapa-insert ni BBM. Okay? Example lang yan kasi yan ang sabi ni Zaldico, pinapa-insert yan doon. Okay? Kasi kapag ipapa-insert niya yan sa kay ano tawag diyan? Ipapa-insert na yan ni Zaldico doon sa bycam. Malabo na, hindi na dadaang diyan debate. Babalik na yan doon sa babalik na yan kay Presidente Marcos at siya na po yung pipirma sa GAA kasi magiging GAA yan eh. Okay? I hope na nalinawagan nyo lahat yan. Ito ba yung That's corruption. Yes, exactly, no? Yung Yes. pero ito ba yung, kasi please refresh my memory, no? Jimmy, ito ba yung tawag dito, yung ibinalik niya or kinuha niya again to restudy, and then there were some... Sabi niya, 4,000 pages, binasa niya. Oo, yeah. Ito ba pero yun? may mga line item dito siya, pero minuscule. Maliit eh. Maliit eh. It was a few billion. Okay. Tapos nandyan din po yung budget na nag-file kami ng kaso ng falsification of legislative documents dahil nga umakyat sa presidente na blanco. Tapos biglang pagdating sa Pangulo may 241 billion na. So may So it's a clear case of halatang what halata. you're saying, it's a clear case of command responsibility. So, alam mo, I wish I could say it's just that, no? Respondeat superior ang tawag sa totoo, no? Pero the question is if he's complicit eh. Mabuti kung nalusutan lang siya. And again, I have nothing to gain from offending our dear president. But I'm saying the facts, the thing speaks for itself. My budget binigay na sa Kongreso, tumaas without any budget of expenditures or sources of financing, including receipts, kung saan manggagaling yung revenue niyan. Wala. Parang hindi. Ito ang gusto namin pera, sabi ng Kongreso. Hanapan nyo ng pagkukunan. Ano lang, parang how it works, whimsical. Oh, yes. Yes. It's grave abuse, di ba? Whimsical, capricious. Yan ang mga words ng batas di ba? So, yun yung sinasabi, your question was what would VP Sara do differently? And it's that. And corruption. Agad. At the legislative level. Yung ordinary corruption nga. Yan ang kagandahan kapag si VP Sara na ang maging presidente. Ano talaga? Matatapos ka agad itong korupsyon na ito. Trust me when I say that. Tapos talaga ito kapag si VP Sara ang presidente. Tapos ito agad. Ko, mahirap yan kasi ikakasuhan mo isa-isa yung mga dumidiskarte sa mga ahensya. Pero yung kung at the legislative level pa lang pinagparte-partihan na, the president can stop that. And that's why I'm saying things will immediately be better kung, and again, I'm not calling for anyone's resignation, pero kung maupo si VP Sara, hindi lulusot yung ganung budget. That's my point. Okay. You know, there's so many things I want to except that now I'm in a quandary whether I should pursue because masyadong maselan ba? Masyadong maselan ba? Okay, so at least alam nyo na ngayon na meron talagang nangyari pagdating doon sa GAA. Okay? Sabi ng iba, irresponsible yung ginawa ni BBM, hindi niya chinek ng mabuti o talagang sinadya. Dalawa lang yan dalawang senaryo. Kayo nang humusga, taong bayan. Ano sa tingin ninyo? Kinurakot ba ni BBM pagdating sa GAA o talagang irresponsable lang siya? Ano sa tingin ninyo? Kinurakot ba? O kung ano ang opinion nyo, ilatag nyo dyan sa comment section at babasahin natin yan ang inyong mga argumento. Okay? Guys, like and share para marami po ang makaalam sa nangyayari at subscribe, follow sa mga first time lang dito sa channel natin para updated kayo. Okay?
Walang bayad yan. Ang mag-subscribe, pindot lang. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.